Kilala sa Baryo Tabok si Juanito bilang isang dalubhasang antingero at manggagamot. Sa tulong ng kanyang kaalaman sa paggamit ng iba't ibang anting-anting, mutya at agimat, ay nagagawa niyang makapagpagaling ng mga may malubhang karamdaman at maging ng mga nakukulam. Dahil doon ay mataas ang respeto ng mga tao sa kanya sa Baryo Tabok. Dahil din doon, kahit paano ay nabibigyan niya ng komportabling buhay ang kanyang pamilya. Noon ay nakikipaglaban din siya sa mga aswang, kaya maging sa pakikipaglaban ay meron din siyang taglay na husay at kaalaman. Ang lahat ng kakayahan na meron si Juanito ay namana pa niya sa yumao niyang lolo na si Lolo Donato. Bata pa lamang ay nagpakita na si Juanito ng interes sa ginagawang panggagamot ng kanyang lolo. Nakita yon ng lolo niya, kaya ibinahagi nito sa kanya ang kaalaman nito hindi lang sa panggagamot at paggamit ng anting-anting, kundi maging sa pakikipaglaban sa kampon ng kadiliman. Isang maaliwalas na umaga, maagang bumangon si Juanito. Nagtungo siya sa likod ng kanilang bahay, dala ang ilan sa mga anting-anting na pagmamay-ari niya. Nakasanayan na niya na dasalan ang mga yon sa umaga upang mas maging epektibo at malakas ang kapangyarihan ng mga yon. Unang kinuha ni Juanito ang mutya ng San Benito na siyang pinakapaborito niya sa lahat. Hindi lang niya yon nagagamit sa kanyang panggagamot, kundi proteksyon din niya yon sa masasamang enerhiya at nagagamit din niya yon sa pakikipaglaban sa mga aswang at kung ano-anong masasamang nilalang. Habang hawak ni Juanito ang mutya ng San Benito, ay isang lalaki ang biglang dumating. Paglingon niya, ay nakita niya ang kumpare niyang si Amado na nakatira sa ibang baryo. Inaanak niya ang bunso nitong anak na si Isay. Agad na tumayo si Juanito at sinalubong si Amado. "Amado, pare! Nakakagulat naman ang bigla mong pagbisita dito. Ano masamang hangin na nagdala sa iyo rito?" Hindi agad nakasagot si Amado. Nawala ang ngiti ni Juanito nang mapansin niya na tila balisa ang kanyang kumpare. "Teka pare, may problema ka ba? Bakit hindi mo yata kasama si Isay ngayon? Malapit na ang kaarawan niya, hindi ba? Para sana maibigay ko sa kanyang regalo ko." "Hindi ko kayang isama si Isay, pare. Halos hindi kasi siya makabangon sa higaan eh." "Ano, paring Amado? Bakit? Ano nangyari kay Isay?" "Pare, sa maniwala ka't sa hindi, kinukulam siya. Akala ko simpleng lagnat lang kaya pinagamot ko sa isang albularyo doon sa baryo namin. Pero sabi nung albularyo hindi niya kayang pagalingin si Isay kasi kinukulam nga daw." Anak ng weteng Sino namang walang awang mangkukulam ang gagawa nun sa isang bata? Napakawalang puso naman yata nun. "Paring Juanito, may hinala ako kung sino eh." "Sino pare? Sabihin mo sa akin." "Isang taon na nakakalipas, pare. May isang pamilya akong pinaalis sa lupa ko. Bigla na lang kasi sila nagtayo ng bahay sa lupa ko na yun. Ilang taon na nakakalipas, pare. Hinayaan ko lang kasi wala pa akong balak na gamitin ang lupa eh. Pero nang maisipan kong taniman ng gulay, kinausap ko naman sila ng maayos, pare. Pinakiusapan ko silang umalis. Aba, nagalit pa sila sa akin, pare, tapos nagmatigas. Yun, humingi na ako ng tulong sa mga pulis para mapaalis sila. Simula nun, pare, hindi ko na sila nakita. Sila lang ang may galit sa akin eh. Sila lang ang gagawa nito sa anak ko." "Pare, sigurado ka ba na sila talaga ang kumulam kay Isay? Ang sabi mo, isang taon na nakakalipas simula nang paalisin mo sila." "Oo, pare, sigurado ako. Malakas ang kutob ko na ang pamilyang yun ang nagpakulam o kumulam sa anak ko. Baka sinadya nila maghintay ng isang taon talaga para hindi ako makapaghinala."
Ang masakit nga lang doon pare, sa anak ko sila gumanti, hindi sa akin. Natahimik si Juanito. Tumindi ang kaba sa dibdib niya. Kung totoo ang hinala ng kumpare niyang si Amado, hindi lang ito simpleng alitan sa lupa. Isa yung matinding paghihiganti at buhay ng isang inosenteng bata ang nasa panganib. Nagtagpo ang mata ng dalawa at nakita ni Juanito ang matinding pag-aalala sa mukha ni Amado. Bukod doon, ay nakita niya rin kay Amado ang takot at desperasyon ng isang ama na handang gawin ng lahat para sa kanyang anak. Kaya ka ba nandito pare? Ay para humingi ng tulong sa akin? Oo pare, ikaw lang ang kilala ko makakatulong kay Isay eh. Wala nang ibang natitirang paraan kundi ang gamutin mo siya. Gamutin mo ang inaanak mo pare, kaya nagmamakaawa naman ako sa'yo. Iligtas mo ang anak ko. Hirap na siya pare. Halos hindi na siya nakakakain at hindi na makatulog. Kung hindi tayo kikilos pare, baka mas lumala pa ang pangyayari. Ayoko mawala ang anak ko pare. Tulungan mo ang inaanak mo. Pare, kumalma ka. Huwag ka magsalita ng ganyan. Hindi mo na kailangan makiusap sa akin dahil tutulungan ko kayo ni Isay. Hindi ako papayag na may mangyaring masama sa bata, pare. Makikitang mabilis na bumaha ng pag-asa sa mukha ni Amado. Hindi nito napigilang lumapit at mahigpit na hawakan ang balikat ni Juanito. Pare, maraming salamat talaga. Hindi ko na alam ang gagawin ko kung wala ka, pare. Sandali lang, pare. Iahanda ko lang ang mga gamit ko. Pagkatapos, ay magpupunta na tayo sa inyo para matingnan at magamot ko na si Isay. Walang naging pag-aalinlangan si Juanito at alam niya sa sarili na mapapagaling niya ang kanyang inaanak. Agad na pumasok si Juanito sa bahay nila at dumiretso sa silid niya. Mabilis niyang inihanda ang mga gamit niya sa panggagamot. Inilagay niya ang iba't ibang mutya, langis at halamang gamot na ginagamit niya sa kanyang panggagamot. Kinuha rin niya ang kanyang mga orasyon na nakasulat sa tinuping papel. Habang abala siya sa pag-aayos ng kanyang dala, biglang sumilip ang kanyang ina sa pinto at tinanong nito kung saan siya magtutungo. Nay, pupunta lang po ako kina paring Amado. Kinukulam daw po si Isay. Hindi na halos makabangon. Kaya pupuntahan ko siya ngayon para subukan siyang pagalingin. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Gagawin ko po ang lahat para mailigtas ko si Isay. Tumango ang matanda at hinaplos ang pisngi ng anak bago siya tuluyang lumabas ng silid habang nakasukbit sa likod niya ang isang bag na naglalaman ng mga gamit na kakailanganin niya. Sa labas ay nakita ni Juanito ang kumpare niyang si Amado na nakasandal sa puno ng mangga habang abala sa paninigarilyo. Malalim ang iniisip nito at bakas sa mukha ang pagod at matinding pag-aalala. Nang makita nito si Juanito, ay itinapon nito ang sigarilyo sa lupa at inapakan yon. Lumapit naman si Juanito at tumango. Tayo na pare, mabutit nagpunta ka rito ng maaga kasi panigurado mamaya ay marami ng tao rito na magpapagamot sa akin. Tumango si Amado at agad na naglakad kasabay niya palabas ng bakuran. Habang naglalakad, hindi maiwasang bumalik sa alaala ni Juanito kung paano sila naging magkaibigan ni Amado. Pareho silang lumaki sa iisang bayan at sabay na nagbinata. Nung bata pa sila, ay madalas silang maglaro sa gubat, maghanap ng prutas at manghuli ng isda sa ilog. Kapwa sila walang kapatid, kaya nakuha nila ang loob ng isa't isa. Nang umibig si Amado sa babaeng naging asawa nito, ay nahihiya pa nga noon si Amado na ligawan nito. Si Juanito ang nagtulak kay Amado at naging tulay na ligawan nito hanggang sa maging magkasintahan ang dalawa. Nang dumating si Isay sa buhay ni Amado, ay isa si Juanito sa labis na natuwa
Kaya naman, isa siya sa pinili ni Amado na maging ninong ng bata. Mula noon, hindi na nabago ang kanilang samahan. Kahit hindi na sila madalas magkita mula nang itinuon ni Juanito ang sarili sa panggagamot, ay hindi nawala ang tiwala at respeto nila sa isa't isa. Kaya naman, sa kabila ng kinakaharap nilang pagsubok, batid ni Juanito na kailangan niyang patunayan ang kanyang kakayahan, hindi lamang bilang isang manggagamot, kundi bilang isang tunay na kaibigan at ninong na handang ipaglaban ang buhay na kanyang inaanak. Sumakay sina Juanito at Amado sa isang tricycle na nakaparada sa gilid ng kalsada. Agad nilang sinabi sa driver ang direksyon patungo sa bahay ni Amado. Habang bumabiyahe, ay tahimik lang si Juanito at nakatingin sa malayo, habang si Amado naman ay halatang hindi mapakali. Makalipas ang ilang minuto, huminto ang tricycle sa harapan ng bahay ni Amado. Medyo malaki at maganda ang bahay na yon na may malawak pa na bakuran. Bumaba sila at binayaran ni Amado ang pamasahe, saka sila pumasok sa loob ng bahay. Pagkapasok pa lang ni Juanito sa bakuran, ay agad niyang naramdaman ang bigat sa hangin na dahilan para mapahinto siya sa harap ng pintuan. Napatingin siya sa paligid. May kung anong hindi nakikitang puwersa ang naramdaman niyang nakapalibot sa lugar na yon. O pare, ba't bigla ka napahinto? May nararamdaman ka ba, pare? Oo, paring Amado. Napakabigat ng presensya dito. Alam ko na kagad na may kinukulam nga sa bahay na to. Ganon? Halika na, pare. Nasa kwarto niya si Isay. Pumasok sila sa loob ng bahay at dumiretso sa isang silid sa dulo ng pasilyo. Pagbukas ng pinto, ay nakita ni Juanito si Isay na nakahiga sa kama. Natutulog ang bata. Payat yon at halos wala ng kulay ang labi. Sa tabi ng bata ay nakaupo ang asawa ni Amado na si Rosalinda. Umiiyak ito habang hawak ang kamay ng anak. Nang makita nito si Juanito ay lalo itong napagulgol. Lumapit si Rosalinda kay Juanito at halos dumud dito sa harapan niya. Nakiusap ito na tulungan niya ang mga ito dahil hindi na nito alam ang gagawin. Huwag kang mag-alala, Mare. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para mapagaling lang ang inaanak ko. Lumapit si Juanito sa kama at matiim na tinignan si Isay. May namumuong pawis sa noo nito at ang paghinga nito ay mabagal at mahina. Hinawakan ni Juanito ang noo ng bata at mas naramdaman niya ang mabigat na enerhiyang nakabalot dito. Habang nakatitig si Juanito kay Isay, ay biglang gumalaw ang bata. Marahang bumukas ang mga mata nito at kahit may pangihina sa muka, ay ngumiti ito nang makita siya. Ninong? Ninong? May dala ka po bang regalo para sa akin? Malapit na po ang birthday ko, Ninong. Siyempre naman, Isay. Hindi ko pwedeng kalimutan ang birthday mo. May nabili na akong regalo para sa'yo. Talaga po? Nasaan na po, Ninong? Kapag gumaling ka na, Isay, saka mo makukuha ang regalo mo. Kaya kailangan magpalakas ka kagad, Isay. Ninong? Ninong? Gagaling pa po ba ako? Mahigpit na hinawakan ni Juanito ang kamay ng bata. Oo naman, Isay. Ako ang bahala sa'yo. Ano bang nararamdaman mo? Masakit po ang tiyan ko, Ninong. Pati po ang ulo ko. Saka po, ang buong katawan ko, Ninong. Masakit din. May malalaking sugat din si Isay sa likod. Hindi ko alam kung saan galing ang mga yun, Juanito. Napakunot ng noo si Juanito.
Iba ang pakiramdam niya tungkol sa sugat na sinabi ng kumpare niyang si Amado. Isay, pwede bang makita ang likod mo? Marahang tumango ang bata at saka ito bumangon. Tumalikod dito kay Juanito at sa kanya maingat na itinaas ang damit ng bata. Napasinghap si Juanito nang makita ang likod ni Isay. Puno yun ng malalalim na sugat na tila nabubulok na ang laman. Ang gilid ng mga sugat ay maitim. Tumiim ang bagang ni Juanito at napagtanto niya na kung sino man ang gumawa nun sa bata ay talagang napakalaki ng galit. Mas lalo siyang kinabahan ng sandaling yon. Mabilis niyang ibinaba ang damit ni Isay at lumingon kay Amado. Paring Amado, mag-usap tayo sa labas. Tahimik na tumango si Amado at nauna na ito na lumabas ng kwarto. Tinignan muna ni Juanito si Rosalinda bago siya sumunod kay Amado. Nang makalabas ang dalawa ng bahay, ay isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Juanito habang nakatingin sa paligid. Paring Juanito, bakit kailangan pa natin lumabas? Ano ba talaga nangyayari sa anak ko? Paring Amado, bilang haligi ng tahanan, kailangan mo maging matatag. Ano? Anong ibig mo sabihin, pare? Nang makita ko mga sugat sa likod ni Isay, nalaman ko, pare, na hindi basta-bastang mangkukulam ang may gawa nito. Malakas ang mangkukulam na ito, pare. At meron silang kakayahan na patayin ang biktima niya. Natigilan si Amado sa narinig. Napaatras ito ng bahagya at napayuko. Hindi na nito napigilan ang pag-agos ng luha mula sa mga mata nito. Pare Juanito, ayoko mawala ang anak ko, pare. Anak ko siya. Pakiusap, pare. Pagalingin mo naman siya. Gagawin ko kahit na ano. Kahit na ano, paring Juanito. Nakikiusap ako sa'yo. Hinawakan ni Juanito ang balikat ng kaibigan. Naramdaman niya ang panginginig nito. Pero magandang bagay, pare, na ipinaalam mo kaagad sa akin na nangyayari kay Isay. Dahil doon, maaari pa nating maagapan ang lahat. Alam ko nakakatakot ang mga sasabihin ko, pare. Pero gusto ko lang maging matapat sa'yo. Gusto kong malaman mo kung ano talaga nangyayari. Pare, hindi ko naiintindihan. Diretsahin mo na ako. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama kay Isay, pare. Hanggat nandito ko, lalaban tayo. Sa gitna ng pag-uusap nila Juanito at Amado, ay biglang umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ni Isay. Bukod doon, ay umiiyak ito dahil sa labis na sakit. Sinundan yon ng paghagulgol ni Rosalinda at ang paghingi nito ng tulong. Nagkatinginan naman sina Juanito at Amado at agad na tumakbo ang dalawa papasok sa bahay. Dumiretso sila sa kwarto ni Isay. Bumungad sa kanila ang nakapanlulumong eksena. Namimilipit sa sakit ang bata habang ang mga mata nito ay nakatirik. Bigla itong nagsuka ng dugo. Hindi lang basta dugo ang lumabas mula sa bibig ng bata. May kasama yung mga insekto, gaya ng alupihan, maliliit na ipis, at kung ano-ano pa. Napasigaw si Rosalinda sa matinding pagkabigla at takot. Agad na kumilos si Juanito. Kinuha niya sa sala ang kanyang bag. Alam niya na kritikal ang sitwasyon at hindi siya maaaring magsayang kahit isang segundo. Bumalik siya sa kwarto ni Isay na dala ang kanyang bag. Lumabas muna kayo. Ako nang bahala kay Isay. Umiling si Rosalinda at hindi matanggap ang sinabi ni Juanito. Nagmatigas ito at anito ay gusto nito na naroon ito habang ginagamot niya si Isay. Lumapit si Amado sa asawa at hinawakan ito sa magkabila ang balikat. Rosalinda, magtiwala tayo kay Juanito. Sundin na lang natin kung anong sinasabi niya. Patuloy na umiling si Rosalinda
Ngunit sa huli ay lumabas na rin ito ng kwarto kasama si Amado. Nang lumabas na ang mag-asawa, ay isinarado ni Juanito ang pinto. Humarap siya sa kanyang inaanak at halos maluwa siya habang nakikita ang patuloy nitong pangingisay. Mabilis na inilabas ni Juanito ang kanyang mga gamit mula sa kanyang bag. Isa-isa niyang inilagay sa tabi niya ang mga kakailanganin niya. Kinuha niya ang isang medalyon na may nakaukit na sinaunang dasal at isinabit niya yon sa leeg ni Isay. Sunod niyang inilabas ang mutya ng San Benito. Mahigpit niya yung hinawakan. Pumikit siya at mahinang umusal ng dasal. Habang nagdarasal, naramdaman na lang bigla ni Juanito ang biglang paglakas ng enerhiya sa paligid. Unti-unting bumigat ang kanyang dibdib na parang may nakadagan sa kanya na isang napakabigat na bagay. Sa pagmulat ng mga mata ni Juanito, ay inilapat niya ang mutya ng San Benito sa noo ni Isay. Kasunod noon ay para siyang hinihigop patungo sa isang madilim at malamig na espasyo. Biglang nanigas ang katawan ng bata. Umunat ang mga paa at kamay nito habang nakatirik ang mga mata. Alam ni Juanito na sa sandaling yun ay nagawa na niyang ikonekta ang sarili niya sa mangkukulam na kumukulam sa inaanak niya. Malakas na tumawa si Isay, pero ang boses na lumalabas sa bibig nito ay boses ng isang matandang lalaki. "Sino kang hayop ka? Bakit mo to ginagawa sa batang ito?" Hindi ako magpapakilala sa'yo. Pero ito ang sasabihin ko sa'yo. Hindi mo ako mapipigilan. Papatayin ko ang batang ito. Papatayin ko siya. Ang batang ito ang magbabayad sa kasalanan ng tatay niya. Demonyo ka! Bakit? Anong kasalanan ni Amado sa'yo? Bakit mo kailangang idamay ang kanyang anak? Masama ang ugali ng tatay ng batang ito. Isa siyang walang kwentang tao. Gusto kong maramdaman niya kung paano mawalan ng mahal sa buhay. Kaya papatayin ko ang anak niya. Umigting ang panga ni Juanito. Nalaman niya na talagang papatayin ng mangkukulam na yon si Isay dahil ang puso nito ay punong-puno ng galit. Ipinagdiinan ni Juanito ang mutya ng San Benito sa noo ni Isay. Napasigaw si Isay, pero alam niya na hindi ang bata ang nasasaktan, kundi ang mismong mangkukulam. Aray ko! Walang iya ka! Itigil mo yan! Masakit! Nagsimulang manginig ang buong katawan ng bata na para bang nilalamon ito ng apoy. "Lubayan mo ang bata! Kung hindi, ako mismo ang papatay sa iyong demonyo ka!" Hindi mo malalaman kung nasaan ako! Hindi mo malalaman! Kahit hindi kita makitang diablong buwang ka, kaya kitang patayin. Huwag mo akong subukan. Mas marami akong kayang gawin kesa sa'yo. Buong puwersang idiniin pa ni Juanito ang mutya ng San Benito sa noo ni Isay. Muli itong napasigaw ng napakalakas. Naglalaway na ito sa labis na sakit. Ay! Tama na! Masakit na! Ayoko na! Maawa ka sa akin! Huwag mo kong papatayin! Una! Titigilan ko na ang bata! Titigilan ko na ang bata! Hayop ka! Marunong ka pala masaktan! Pero hindi ako titigil hanggat hindi mo inaalis ang kulam sa batang ito! Ang gusto ko ay alisin mo na ngayon din! Oo! Sige na! Aalisin ko na! Matapos yun, ay naramdaman ni Juanito na nawala na ang mabigat na enerhiyang nakabalot kay Isay at maging sa buong bahay. Hindi niya na naramdaman ang presensya ng mangkukulam sa kanyang inaanak. Dahil doon, ay inalis na niya ang mutya sa noo ni Isay.
Unti-unting bumukas ang mga mata ng bata. Tumingin ito sa kanya na parang naguguluhan at hindi alam ang nangyayari. Ninong? Ninong, ano po nangyari? Magaling ka na, Isay. Dito ka muna. Tatawagin ko lang ang mama at papa mo. Tumayo si Juanito. Ramdam niya ang bahagyang panghihina matapos ang matinding laban sa mangkukulam. Huminga siya ng malalim bago lumapit sa pinto ng kwarto at binuksan yon. Bumungad sa kanya ang magkayakap na sina Amado at Rosalinda. Kapwa umiiyak ang dalawa. Pare, ano nangyari kay Isay? Wala na kayong dapat ipag-alala, pare. Magaling na si Isay. Nilubayan na siya ng mangkukulam. Pwede niyo na siyang makita. Napanganga si Rosalinda sa labis na tuwa, habang si Amado naman ay napapikit at napaluha palalo. Hindi makapaniwala ang mag-asawa sa magandang balita na yon ni Juanito. Pumasok ang dalawa sa kwarto at nakita ng mga ito si Isay na nakaupo sa kama at naguguluhan pa rin. Ngunit tila nagdahilan lang ang bata dahil alam ni Juanito na wala na itong nararamdaman na kahit na anong sakit maliban sa mga sugat nito sa leeg na alam niyang gagaling din ng kusa pagkalipas lamang ng ilang araw. Agad na niyakap ng mag-asawa si Isay. Habang pinanonood ni Juanito ang tagpong yon, ay nakaramdam siya ng matinding saya sa kanyang puso. Alam niyang nagawa niya ang tama. Nailigtas niya ang kanyang inaanak mula sa isang mangkukulam na handa na sana itong patayin. Nanatili pa si Juanito sa bahay ni Amado ng ilang oras. Pagsapit ng hapon ay nagluto ng turon si Rosalinda para meron silang merienda. Habang binabantayan naman ni Rosalinda si Isay sa kwarto, ay nasa kusina naman sina Juanito at Amado. Kumakain sila ng nilutong turon ni Rosalinda na sinasabayan nila ng malamig na soft drinks. Paring Juanito, salamat ulit ha. Kung hindi dahil sa'yo pare, baka wala na akong anak ngayon. Wala yung pare, wag mong isipin yun. Tsaka, hindi rin naman ako papayag na may mangyaring masama sa inaanak ko, pare. Hindi talaga ako nagkamali ng pagpili sa'yo bilang ninong ni Isay, pare. Pero hanggang ngayon nag-iisip pa rin ako. Pare, sa tingin mo, tama ba ang hinala ko na yung pamilya na pinaalis ko noon sa lupa namin ang may kagagawa nito kay Isay? Mukhang tama ka, paring Amado. Sinabi naman kukulam, nagalit siya sa'yo. Pero wala ka nang dapat ipag-alala pa. Habang suot ni Isay yung medalyon na binigay ko, ay meron siyang proteksyon laban sa kulam. Tumango-tango si Amado. Dama ni Juanito na magaan na ang pakiramdam ng kanyang kumpare. Maya-maya ay naglabas ito ng wallet at mula roon ay humugot ito ng ilang lilibuhing pera. Iniabot nito yon kay Juanito. O pare, pagdamutan mo na ito. Bayad ko to sa'yo sa pagliligtas mo sa buhay ni Isay. Bahagyang natawa si Juanito at umiiling na itinulak pabalik ang pera. Pambihira ka naman, pare, oo. Hindi ako naniningil. Hindi naman iba ang pamilya mo sa akin eh. Para namang hindi tayo magkaibigan, Amado. Juanito, tanggapin mo na oh. Alam kong hindi ka nagtatrabaho para sa pera. Pero gusto kong suklian kahit papano ang ginawa mo. Kung tutuusin nga kulang pa ito, pare. Hindi na, pare. Bahala ng Diyos ang bumawi sa akin. Napabuntong hininga si Amado bago ibinalik ang pera sa kanyang wallet. Sige na nga. Mukhang hindi naman kita mapipilit, pare. Pero salamat talaga. Hindi ko makakalimutan to, pare. Habang buhay kong tatanawin na utang na loob ang ginawa mo para iligtas ang buhay ng anak ko. Gaya nga na sinabi ko, paring Amado, hindi ko pwedeng pabayaan si Isay dahil inaanak ko siya. Teka, pare, hapon na pala. Kailangan ko nang umuwi at baka abutan pa ako ng dilim sa daan.
Ah, ganun ba? O sige, sige. Hindi kasi natin napansin ang oras eh. Napasarap ang kwentuhan natin. Sige pare, ihatid na kita sa labas. Sabay silang lumabas ng bahay at inihatid ni Amado si Juanito hanggang sa tarangkahan. Mag-isa nang naglakad si Juanito palayo at tinahak niya ang daan patungo sa paradahan ng tricycle. Magaan ang kalooban ni Juanito dahil alam niya na ligtas na si Isay. Palubog na ang araw nang makarating si Juanito sa bahay nila. Pagpasok niya ay nakita niya ang kanyang ina na abala sa pagluluto. Nang makita siya nito ay agad itong nagtanong tungkol kay Isay. Maayos naman po siya, inay. Nailigtas ko po siya sa mangkukulam na gustong pumatay sa kanya. Kailangan niya ng ilang araw na pahinga at babalik din po siya sa dati niyang sigla. Inay, oo nga po pala. Magpapahinga na po muna ako ha. Huwag niyo na po akong gisingin at mauna na rin po kayong kumain. Naglakad na si Juanito papunta sa kanyang kwarto. Hinubad niya ang sapatos at humiga sa papag. Napangiti siya habang nakatingin sa kisame. Hindi nagtagal ay napapikit na siya at hinayaan niya ang sarili na makatulog at makapagpahinga. Kinabukasan ng umaga ay nagising si Juanito sa malalakas na katok sa kanyang pinto. Kahit inaantok pa ay napilitan siyang bumangon. Sa pagbukas niya ng pinto ay bumungad sa kanya ang nanay niya. Anito ay nasa labas si Amado at nais siyang makausap. Tinanong niya kung bakit hindi pa pinapapasok ng nanay niya si Amado. Pero ayon dito ay gusto ni Amado na sa labas sila mag-usap. Napakunot noo si Juanito. Hindi niya inaasahan ang pagbisita ng kanyang kaibigan ng ganun kaaga. Lumabas siya ng bahay at nakita niya si Amado na nasa labas. Matiim ang tingin nito sa kanya at nakatikom ang mga kamao. Nang makalapit si Juanito sa kaibigan, ay labi siyang nabigla nang malakas siya nitong sinuntok sa panga. Napaatras siya at muntik pang matumba. Ramdam niya ang sakit ng suntok ni Amado, pero mas nangibabaw sa kanya ang pagtataka. Teka, Amado! Bakit mo ako sinuntok? Anong ginawa mo kay Isay pare? Teka, anong ibig mo sabihin? Patay na si Isay! Patay na si Isay pare! Hindi na siya nagising kanina. Puno na sugat ang katawan ng anak ko. Ikaw ang huling gumamot sa kanya. Ikaw ang may kasalanan noon, Juanito! Biglang hinablot ni Amado ang kwelo niya at halos magdikit ang kanilang mga muka. Ikaw ang pumatay sa anak ko. Simula ngayon, tinatapos ko na ang pagiging magkaibigan natin. Malakas siyang tinulak ni Amado. Hindi na ito lumingon pa nang maglakad ito palayo. Naubos ang lakas ni Juanito. Nanatili siyang nakatayo roon habang nakatulala at hindi makapaniwala sa masamang balita na sinabi sa kanya ni Amado. Kinagabihan ay bumalik si Juanito sa bahay ni Amado. Nang nasa harapan na siya ng bahay, ay nakita niya na may mangilang-ngilang tao na sa labas, kaya nag-atubili siyang pumasok. Alam niyang hindi magiging madali ang pagharap niya kay Amado, pero kailangan niyang makita si Isay. Hanggang hindi niya kasi nakikita na totoong wala na ang kanyang inaanak, ay parang ayaw niyang maniwala. Sa huli, ay pinili pa rin ni Juanito ang pumasok sa bahay ni Amado. Naramdaman niya ang mabigat na tingin ng mga taong naroon. Meron pang ilan na nagbubulungan. Nanlamig si Juanito nang makita niya sa unahan ang isang puting kabaong. Sa ibabaw ay naroon ang litrato ni Isay. Habang naglalakad patungo sa kabaong, ay biglang humarang sa unahan niya si Amado. Nagsusumigaw ang puot sa paraan ng titig nito sa kanya. Paring Amado, nandito ako para makiramay. Hindi siya sinagot ni Amado. Hinablot siya nito sa braso
at hinila palabas ng bahay. Napatingin ang mga tao at nagulat sa pangyayari. Pagkarating nila sa labas, ay binitiwan siya ni Amado sabay tulak. Ang kapal rin talaga ng mukha mo magpakita pa rito, no? Wala kang karapatang makiramay. Ikaw ang pumatay sa anak ko. Alam mong hindi totoo yan, pare. Ang ginawa ko lang ay ginamot ko si Isay. Kung ginamot mo siya, dapat ay buhay siya ngayon. At pwede ba, wag mo na akong tawagin, pare. Wala akong kaibigang mamamatay tao. Hindi ko pinatay si Isay, Amado. Kahit ako'y nagtataka kung ano nangyari sa kanya. Hayaan mo kong alamin kung bakit namatay si Isay. Wala na akong balak na alamin pa ang dahilan ng pagkamatay ng anak ko. Dahil hindi naman nun mababalik ang buhay niya. Basta ang alam ko, ikaw ang pumatay sa kanya. Kaya umalis ka na. At huwag ka nang babalik dito kahit kailan. Napansin ni Juanito na marami na ang mga matang nakatingin sa kanila. Alam niya na kung ipipilit niyang manatili roon, ay baka magkagulo pa sila ni Amado. Ayaw naman niya yung mangyari sa lamay ng kanyang inaanak. Kaya kahit nais niyang magpaliwanag pa kay Amado, ay mas pinili na lang niya na umalis. Habang naglalakad, ay iniisip ni Juanito ang nangyari kay Isay. Sigurado siya na wala siyang ginawang mali nang gamutin niya ang bata. Alam niya rin na itinigil na ng mangkukulam ang pagkulam kay Isay, kaya ang pagkamatay nito ay isang napakalaking palaisipan para sa kanya. Mabilis na kumalat ang usap-usapan sa buong baryo at sa mga karatig panlugar tungkol sa pagkamatay ni Isay. Walang ibang sinisisi ang mga tao kundi si Juanito. Ang dating respeto sa kanya bilang isang manggagamot at antingero ay napalitan ng pagdududa at takot. Ngunit para kay Juanito ay wala nang masasakit pa nang mismong sarili niyang ina ay galit sa kanya at naniwalang may kapabayaan siyang nagawa. Dahil doon, unti-unting sumiksik sa isipan ni Juanito na baka nga kasalanan niya ang lahat. Paulit-ulit niyang inilala ang ginawa niya kay Isay. Pilit niyang hinanap ang posibleng pagkakamali na nagawa niya. Nawalan na rin si Juanito ng gana sa panggagamot dahil natakot siya na baka maulit ang nangyari kay Isay. Hindi niya kayang ipagpatuloy ang sinumpaan tungkulin kung may bahid pa siya ng pagdududa sa kanyang sarili. Isang gabi, habang tahimik ang buong baryo, ay abala si Juanito sa pag-iempake ng kanyang mga gamit. Maingat niyang isinilid sa lumang bag ang konting damit at ang natitira niyang pera. Sa dami ng mutya at anting-anting na meron siya, ay tanging ang mutya lamang ng San Benito ang naisipan niyang isama sa kanyang pag-alis. Matapos mag-empake, ay lumabas na si Juanito ng bahay nila. Sandali siyang huminto upang pagmasdan ang kapaligiran. Dati ay yun ang lugar na pinapangarap niyang paglingkuran habang buhay. Pero pakiramdam niya ng mga sandaling yon ay hindi na siya kailangan doon dahil mas marami na ang takot na magpagamot sa kanya. Sa huling pagkakataon ay sinilyapan ni Juanito ang kanilang bahay bago siya tuluyang naglakad palayo. Tahimik siyang naglakad palabas ng baryo at nang makarating siya sa highway ay sumakay siya ng unang bus na dumaan. Makalipas ang ilang oras, huminto ang bus sa isang pantalan. Bumaba si Juanito ng bus at hindi na siya nagdalawang isip na sumakay sa isang barkong patungo sa lugar na hindi niya alam. Sa loob ng barko, umupo siya malapit sa bintana at pinagmamasdan ang madilim na dagat sa ilalim ng buwan. Sa isip niya ay hindi siya sigurado kung ang paglayo ba niya ay paraan niya para makapagsimula ulit o baka isa lamang yung pagtakas mula sa anino ng kanyang pagkakamali. Napunta si Juanito sa liblib na baryo ng Masingsing. Dahil walang kakilala sa lugar na yon, ay nagpagala-gala na lang siya roon. Natutulog siya sa kung saan siya abuti ng gabi
o ng antok. Ngunit para sa kanya, mas mabuti na ang sitwasyon niya sa Baryo Masingsing dahil walang nakakakilala sa kanya. Walang nakaalam ng kanyang kasalanan at walang nanghuhusga sa kanya. Alak ang naging sandigan ni Juanito sa tuwing inuusig siya ng kanyang konsensya dahil sa pagkamatay ni Isay. Kaya halos araw-araw siyang lasing at ang tingin ng mga tao sa kanya sa lugar na yon ay isang pulubi. Isang umaga, habang nakaupo si Juanito sa harapan ng isang tindahan at umiinom, ay dumating ang isang grupo ng kalalakihan. Ang grupo na yon ay kinatatakutan sa Baryo Masingsing. Basagulero kasi ang mga yun at tila walang ibang alam gawin kundi ang manggulo. Sa unahan ng grupo ay naroon ang isang matangkad na lalaki na may makapal na bigote. Ang lalaking yun ay si Paquito na isang dating pulis na naalis sa serbisyo dahil sa isang anomalya. Pagdating ni Paquito sa tindahan ay umasim ang mukha nito, sabay singhot sa hangin. Ang baho naman dito. Amoy kalabaw. Aba, kaya naman pala eh. Nandito pala tong pulubi na to. Umalis ka nga rito. Umangat ang mukha ni Juanito at tumingin kay Paquito. Alam niya na siya ang tinutukoy nitong pulubi. Para sa kaalaman mo, hindi ako pulubi. Ano ka mo? Hindi. Ano bang tawag sa isang taong walang bahay? Marumi at mabaho. Hindi ba't pulubi? Kapag naligo ko at nagpalit ng maayos sa damit, baka ikaw pang magmukhang pulubi sa ating dalawa. Nagtawanan ang mga kasama ni Paquito, ngunit si Paquito ay tumahimik at matalim na tinignan si Juanito. Tumigil nga kayo! Bakit ba kayo nagtatawanan, ha? Talagang tinatawanan niyo pa ako no? Agad na huminto sa pagtawa ang mga kasama ni Paquito at lumapit ito kay Juanito. Matalim ang mga matang tinignan siya nito. Ang tapang rin ang apog mo no? Hindi ko gusto ang tabas ng dila mo. Hindi ko naman gustong hilatyan ang pagmumukha mo. Mas lalong nagalit si Paquito sa sinabi ni Juanito. Malakas siya nitong sinuntok sa muka na naging dahilan para matumba siya sa kanyang kinauupuan. Hindi pa nakontento si Paquito. Sumugod ito at sinunggaban si Juanito sa kwelyo bago sunod-sunod siyang inundayan ng suntok sa tiyan at sa muka. Napapapikit si Juanito sa bawat tama ng kamao sa kanyang muka. Narinig niya ang mga tawanan ng grupo ni Paquito. May ilang mga tao ang nakakakita sa kanila, pero wala ni isa sa mga yon ang naglakas loob. Napigilan si Paquito. Ha! Akala mo kung sino ang matapang? Wala ka naman palang binatbat eh! Ha! Isa pang suntok ang dumapo sa mukha ni Juanito at nalasahan niya ang sarili niyang dugo sa loob ng bibig niya. Naisipan niya ng lumaban dahil alam niya na kaya niyang gulpin si Paquito, pati na ang lahat ng kasama nito. Pero naisip niya na kung lalaban siya, ay makikita ng mga tao ang kanyang husay sa pakikipaglaban. Baka magtanong ang mga tao kung sino siya at kung saan siya nanggaling. At kapag nagsimulang mag-usisa ang mga tao, ay malaki ang posibilidad na may makakilala sa kanya. Kaya mas pinili ni Juanito na tiisin ang sakit na mga suntok ni Paquito at ipinagdasal na lamang niya na sana ay mapagod na si Paquito sa pambubugbog sa kanya. Ngunit sa gitna ng pananakit ni Paquito kay Juanito ay may lalaking dumating at mabilis na hinawakan ang kamao ni Paquito na akmang pasuntok na naman. Tama na yan, Paquito! Tama na! Baka mapatay mo siya! Hindi nagsalita si Paquito pero tumayo ito at hinarap ang lalaking dumating. Ano ba gulo ito, Paquito? Parang araw-araw ka na lamang nakikipag-away Dapat lang bugbugin ng pulubing niyang kapitan. Pambihira. Pasmado ang bibig niyan Kabago-bago rito akala mo kung sino. Ano ba sinabi sa'yo? At parang gusto mo na siyang patayin.
At sabi niya sa akin, hindi raw niya gustong hilatyan ang pagbumuka ko. Totoo naman pala, biro lang Pakito, biro lang yon. Hindi na nagsalita si Pakito at inaya na nito ang mga kasama nito na umalis. Nang wala na ang grupo, ay si Juanito naman ang hinarap ni Kapitan Teodoro. Inalalayan siya nitong makatayo at muling makaupo sa mahabang upuan sa harap ng tindahan. Ayos ka lang ba? Sa tingin niyo ho ba, ayos pa ba ako pagkatapos ko mabugbog? Kung sa bagay, bakit ko pa nga ba itinanong yon? Pero teka, ilang araw na kitang nakikitang pagala-gala dito sa lugar namin. At alam ko na hindi ka taga rito. Saan ka ba nakatira para maihatid kita? Wala akong bahay at wala rin akong pamilya. Alam mo kasi, delikado yung ginagawa mong pagala-gala ka eh. Lalo na't mainit na mga mata ni Pakito sa'yo. Hindi sumagot si Juanito. Nanatili lang siyang nakatingin sa kapitan. Ganito na lang, kung gusto mo, doon ka dalag muna sa akin tumuloy. Wala naman akong kasama sa bahay eh. Nasa Maynila kasi ang pamilya ko at doon sila naninirahan. Mukha ka naman mapagkakatiwalaan eh. Sandaling nag-isip si Juanito. Hindi niya gustong makitira sa iba, pero alam niyang mas mahirap kung wala siyang matutuluyan. Kung mananatili siyang palaboy, ay mas magkakaroon sina Pakito ng dahilan para saktan siya at bugbugin. Kaya naman isang desisyon ang kanyang nabuo. Sige, payag ako sa sinabi mo. Ayos, mabuti naman kung ganon. Ako nga pala si Kapitan Teodoro. Ako ang kapitan ng baryong ito. Ikaw, anong pangalan mo? Juanito. O tara na, Juanito. Kailangan mo maglinis ng katawan kasi medyo nangangamoy ka na. Masahol ka pa sa amoy ng kalabaw eh. Ay, hindi pala. Masahol ka pa sa amoy ng imbornal. Walang imik na sumunod si Juanito kay Kapitan Teodoro habang bitbit ang kanyang bag. Naramdaman niya na nais lang siya nitong tulungan at tila wala naman itong masamang balak sa kanya, kaya sumama na lamang siya sa lalaki. Makalipas ang ilang minutong paglalakad, ay nakarating na sina Juanito sa bahay ni Kapitan Teodoro. Isa yung bahay na may tamang laki at gawa sa matibay na kahoy. Meron yung malalaking bintana at ang bahay at bakuran ay napaliligiran ng bakod na gawa sa kawayan. Binuksan ni Kapitan Teodoro ang pinto. O, dali na. Pasok ka, Juanito. Pasok. Huwag kang mahiya. Dahan-dahang pumasok si Juanito. Malinis at presko ang loob ng bahay. Sa dingding ay may mga nakasabit na lumang larawan ng pamilya ni Kapitan Teodoro. Juanito, doon nga pala ang banyohan eh. Maligo ka na muna. Halos 1 linggo na kitang nakikitang pagala-gala kaya malamang hindi ka pa nakakaligo. Ikukuha na rin kita ng malinis na damit. Maraming salamat po, Kap. Nagtungo si Juanito sa banyo. Sa loob ay may drum ng tubig, timba at isang tabo. Hinubad niya ang lahat ng kanyang damit at nag-umpisang maligo. Nang dumampi ang malamig na tubig sa kanyang balat, ay napapikit siya. Simula kasi nang makarating siya sa baryo Masingsing, ay yun ang unang beses na nakaligo siya ng maayos. Habang naliligo, ay nakarinig si Juanito ng marahang katok sa pinto. Juanito! Narito nga pala ang tuwalya at saka malinis sa damit. Ilalagay ko rito sa upuan malapit sa pinto ng banyo. Sige ho, Kap. Maraming salamat ho. Nang matapos na sa paliligo si Juanito, ay kinuha niya ang tuwalya at damit. Makalipas ang ilang minuto, ay lumabas siya ng banyo na suot ang isang puting t-shirt at itim na shorts. Pagkakita sa kanya ni Kapitan Teodoro, ay tumawa ito ng mahina. Ayan! Mukha ka ng tao uli! Pero teka, iba ako. Malala ang mga sugat mo dahil sa suntok ni Pakito. Halika.
sumama ka sa akin. May pupuntahan tayo. Saan ho tayo pupunta, Kap? Basta, sumama ka na lang. Huwag kang mag-alala kasi wala akong gagawing masama sa'yo. Hindi na nagtanong pa si Juanito. Wala rin naman siyang ibang pupuntahan. Kaya naman, sumunod na lang siya kay Kapitan Teodoro, palabas ng bahay. Huminto sina Juanito at Kapitan Teodoro sa harap ng isang maliit na kubo na halos nasa dulo na ng baryo. Kinatok ng kapitan ang pinto ng kubo. Apo Julio! Apo Julio, nandyan ho ba kayo? Ilang sandali ay bumukas ang pinto at lumabas ang isang matandang lalaki. Payat ito at bahagyang nakukuba na ang likod. Mahaba ang puti nitong buhok na nakapusod sa likod. Aba, ikaw pala yan, Kapitan Teodoro. Ano sadya mo? Apo Julio, ito pala si Juanito. Bagong kasama ko sa bahay. Napagtripan kasi ito ni Paquito kaya bugbog sarado ang muka. Naisip ko na dadalhin siya rito para magamot nyo. Ay nako, sakit talaga sa ulo yan si Paquito dito sa Masingsing. Sinabi nyo pa. O Juanito, yan si Apong Julio. Siya ang pinakamagaling at nag-iisang albularyo rito sa baryo Masingsing. Kaya naman pala pinakamagaling kasi nag-iisa lang. May sinasabi ka ba, Juanito? Baka gusto mong sundan ko ang pambubugbog sa'yo ni Paquito? Hindi, Apo Julio. Nagbibiro lamang siya. Masyado mapagbiro ito eh. Bahagyang naningkit ang mga mata ng matanda bago sila nito pinapasok sa kubo nito. Sa pagpasok nila ay agad na naamoy ni Juanito ang insenso at mga pinatuyong halamang gamot. May mga botelya ng langis sa isang istante. Umupo sila sa isang bangkong kawayan habang inihahanda naman ni Apong Julio ang mga gamit nito. Hindi nagtagal ay nilinis na ng albularyo ang mga sugat ni Juanito gamit ang pinaghalong langis at dinikdik na dahon. Nang dumampi ang gamot sa mga sugat at pasa ni Juanito, ay nakaramdam siya ng hapdi. Habang ginagamot siya, ay napatingin siya sa paligid at biglang bumalik sa kanyang alaala ang iniwan niyang buhay sa baryo nila. Dahil gaya ni Apong Julio, ay isa rin siyang manggagamot sa lugar nila. Nang matapos ng linisin at gamutin ni Apong Julio ang mga sugat at pasa ni Juanito, ay saka lang ito muling nagsalita. Malamang ay lalagnatin ka mamaya. Pakuluan mo ang dahon ng lagundi at inumin mo ang pinagkuluan para bumaba ang init ng katawan mo. Salamat po, Apong Julio. Talagang pagdating talaga sa ganitong bagay, ay maaasahan kayo. Eto po, pang merienda nyo man lang. Inabot ni Kapitan Teodoro ang isang papel na pera kay Apong Julio. Hindi ko kailangan ng bayad. Ang tungkulin ko ay tumulong at hindi magnegosyo. Alam ko naman po yon, Apong Julio. Pero kunin nyo na rin ito. Pandagdag man lang sa pambili nyo ng bigas o ng kung ano. Saglit na tinignan ni Apong Julio ang pera. Saka ito marahang tumango at tinanggap yon. Matapos yon, ay tumayo na sina Kapitan Teodoro at Juanito at nagpaalam na sa matanda. Habang naglalakad pabalik sa bahay ni Kapitan Teodoro, ay tahimik lang si Juanito habang iniisip niya na mukhang hindi siya nagkamali na pinagkatiwalaan si Kapitan Teodoro dahil ramdam niya ang sinseridad nitong tulungan siya. Simula noon ay sa bahay na ni Kapitan Teodoro na nirahan si Juanito. Hindi siya sinabihan ng kapitan na tumulong sa mga gawain pero kusa na lang kumilos si Juanito. Tuwing umaga, maaga siyang nagigising para magwalis sa bakuran. Sinisigurado niyang malinis ang harapan ng bahay bago pa man lumabas si Kapitan Teodoro. Bukod doon ay nagluluto rin siya at naglalaba. Hanggang isang umaga ay naabutan si Juanito ni Kapitan Teodoro na nagwawalis sa labas. Aba, magandang umaga. Hindi ko akalaing may kasambahay na pala ako ngayon. Hindi naman po, Kapitan.
Pasasalamat ko lang po ito sa pagkupkup niyo po sa akin. Alam mo, Juanito, hindi mo kailangan gawin ang lahat ng ito. Pinatira kita rito sa bahay ko kasi gusto kitang tulungan at hindi para gawing kasambahay. Alam ko naman po yung Kapitan Teodoro. Pero gusto ko po makatulong sa inyo kahit papano. Hindi ko po kayang tumanggap ng kabutihan nang hindi sinusuklian. Tumango ang kapitan at bahagyang napangiti. Sa unang pagkakataon, matapos niyang umalis sa kanilang baryo, ay nakaramdam si Juanito ng katahimikan sa kanyang puso. Inisip niya na maaari na talaga siyang magsimula ng panibagong buhay sa baryo Masingsing. Isang hapon ay nagpunta si Juanito sa poso na ilang bahay lamang ang layo mula sa bahay ni Kapitan Teodoro upang mag-igib. Habang abala siya sa pagbomba sa poso, ay nakarinig siya ng mga yabag sa kanyang likuran. Napalingon siya at agad niyang nakita si Paquito na may kasamang dalawang lalaking hindi niya kilala. Balita ko! Inampung ka na ni Kapitan Teodoro, ha? Hayop talaga yung kapitan na yan eh. Sobrang maawain sa mga pulubi. Ang dapat sa mga pulubi ay pinapalayas kasi mababaho sila. Napangisi ang dalawang kasama ni Paquito. Hindi pa rin nagsalita si Juanito. Wala siyang ibang gusto kundi ang umiwas sa gulo dahil ayaw niyang bigyan ng sakit ng ulo si Kapitan Teodoro. Aba, hindi ka na ba marunong magsalita, ha? Napipi o nabingi ka na ba dahil sa pambubugbog na ginawa ko sa'yo? O baka naman na, duwag ka lang talaga. Hindi pa rin pinansin ito ni Juanito. Tila nairita naman si Paquito sa hindi niya pagpansin dito, kaya malakas nitong sinipa ang isa sa mga timba niya. Natapon ang laman ng tubig. Humarap si Juanito kay Paquito at nilabanan niya ang matalim nitong tingin. Hindi ako bingi o pipi. Lalong-lalo nang hindi ako duwag. Sadyang wala lang akong oras para makipag-usap sa taong kagaya mo na utak-ampaw. Ha! Narinig niyo ba yon? Matapang ka na ngayon, ha? Sino ba pinagmamalaki mo, ha? Si Kapitan? Wala akong pakialam kay Kapitan Teodoro. Kahit pa doon ka nakatira. Hindi ako natatakot sa kanya. Kaya kitang bugbugin kahit ngayon din. Hindi mo yata ako nakikilala eh. Kilala kita, Paquito. Kilalang-kilala na kita. Alam ko kung sino ka. Isa kang dating pulis na tinanggal sa serbisyo. Dahil sa pangungutong na ginagawa mo, imbis na magsilbi ng tapat sa bayan. Halos sumabog ang mukha ni Paquito sa galit. Pakiramdam ni Juanito, anumang sandali ay susuntukin na siya nito. Ngunit lahat sila ay napalingon nang biglang dumating si Apo Julio na may dalang isang timba. Hoy, Paquito! Lubayan mo nga yan si Juanito. Puro na lang pakikipagbasagulo ang ginagawa nyo. Mga wala kayo magawa sa buhay. Tigilan mo siya! Ngumisi si Paquito at lumapit ito kay Apong Julio. Ano bang pakialam mo, tanda? Baka gusto mong pati ikaw ay bugbugin ko. Anong pakialam mo rito, ha? Matanda ka? Ikaw talaga, Paquito. Hindi ka na talaga magbabago. Para ka pa ring bata. Ang tanda-tanda mo na, pero para ka pa ring bata kung mag-isip. Aba, anong sinabi mo? Biglang nagdilim ang mukha ni Paquito. Mabilis nitong itinaas ang nakakuyom nitong kamao para suntukin si Apong Julio. Ngunit bago pa man tumama ang kamao nito kay Apong Julio, ay mabilis na sinalo ni Juanito ang kamao ni Paquito ng kanyang palad. Pilit na inabante ni Paquito ang kamao nito, pero dahil sa lakas ni Juanito ay hindi ito nagtagumpay. Pati ba naman matandang walang kalaban-laban? Pinapatulan mo? Wala ka talagang pinipili. Ganon ba? Kung ganon, ikaw na lang ang papatulan ko! Binawi ni Paquito ang kamay nito at sinubukan suntukin sa mukha si Juanito, pero mabilis siyang nakaiwas at sa hangin tumama ang suntok nito. Sa pagkakataon na yon ay sumugod na rin ang dalawang kasama ni Paquito. Sinubukan ng mga yon na suntukin si Juanito
Pero lahat ng pag-atake ng mga yon ay nagawa niyang iwasan. Hanggang sa isang malakas na suntok mula kay Juanito ang tumama sa muka ni Paquito. Napaatras si Paquito habang hawak ang kanyang panga. Ang dalawang kasama naman ito ay muling umatake kay Juanito, pero sinalubong ang mga ito ng malakas na suntok ni Juanito. Tinamaan ng isa sa nguso, habang ang isa naman ay sa sikmura. Umikot siya at sinipa sa muka ang dalawa. Bumagsak ang mga yon sa lupa at nahirapan ng makabangon. Gulat na napatingin si Paquito kay Juanito. Halatang hindi nito inasahan ang ipinakitang husay ni Juanito sa pakikipaglaban. Malakas na sumigaw si Paquito, pero sinalubong ito ng dalawang magkakasunod na suntok ni Juanito. Tumama yon sa mukha ni Paquito at agad itong bumagsak sa lupa. Sisipain pa sana ito ni Juanito, pero nang iangat ni Paquito ang mukha niya, ay umiiyak na ito. Tama na! Tama na! Ayoko na! Juanito, pakiusap! Tama na! Sa pagkakataon na yon, ay humahangos na dumating si Kapitan Teodoro. Tama na yan! Juanito, tama na! Hindi ka dapat nakikipagbugbugan! Pero Kapitan, sila po nagsimula. Tama na, Juanito. Kapitan, ang mga lokong yan ang nanguna. Pati ako ay gustong saktan. Umawat lamang si Juanito. Hindi na nagsalita si Kapitan Teodoro at hinilan na lang nito si Juanito palayo sa poso. Hindi na rin nakapag-igib si Apong Julio at umalis na rin ito roon at naiwan sina Paquito na namimilipit sa sakit. Habang naglalakad sina Juanito at Kapitan Teodoro pauwi, ay ramdam ni Juanito ang bigat ng katahimikan sa pagitan nila. Alam niyang malaki ang respeto ng kapitan sa kaayusan ng baryo at sigurado siya na ang ginawa niyang pagpatol kina Paquito ang dahilan ng pananahimik ni Kapitan Teodoro. Pagdating nila sa bahay, ay agad na humingi ng paumanhin si Juanito. Pasensya na po kayo, Kapitan. Alam ko pong hindi tama ang ginawa ko. Hindi ko naman po ginusto na makipag-away pero... Naputol ang sasabihin niya nang biglang tumawa si Kapitan Teodoro. May pagtataka niya itong tinignan. Teka, Kapitan. Bakit po kayo tumatawa? May nakakatawa po ba sa sinabi ko? Bakit ka kasi humihingi ng tawad sa akin? Abay, wala kang kasalanan, Juanito. Pero Kapitan Teodoro, nakipag-away po ako kay Paquito. Hindi niyo po ba nakita? Nakipagbugbugan po ako sa kanila. Sa pagkakataon na ito, ay sila lang naman ang nabugbog. At ano naman ang masama ron? Alam mo bang, wala pang nakakagawa ng ganon kay Paquito. Matagal na siyang nagsisiga-sigaan dito sa Baryo Masinsing. At ikaw lamang ang nagpaiyak sa kanya. Ang galing mo, Juanito! Nagulat si Juanito sa sinabi ng kapitan. Hindi niya inaasahan ang reaksyon nito. Akala niya kasi ay sermon ang matatanggap niya. Inakala din niya kanina na baka palayasin na siya nito. Pero may isa lamang akong tanong sa'yo. Saan ka natutong lumaban ng ganon? Muling kinabahan si Juanito. Hindi siya kagad sumagot. Nag-isip siya ng magandang dahilan na hindi ito makakahalata na nagsisinungaling siya. Hindi ko rin po alam, Kapitan Teodoro eh. Ang totoo po, kahit po ako'y nagulat din kung paano ko po inagawa. Baka dala lang po yun ang bugso ng damdamin ko. Talagang nagalit ako nang nakita kong susuntokin ni Paquito si Apong Julio eh. Biruin niyo'y katanda-tanda ng tao, papatulan niya. Hindi. Ibang-ibang galaw mo, Juanito. Hindi ka lang basta sumusuntok at umiiwas. May diskarte ka. Parang biyasa ka talaga sa laban at dumaan sa matinding pagsasanay. Talaga ba, Kapitan? Hindi ko po alam na maganda palang galaw ko kapag nakikipaglaban. Naku, Kapitan. Pasensya na, sandali lang ho. May kailangan pa po akong gawin eh. Baka po pwedeng sa susunod na lang po tayo mag-usap. Hindi na hinintay ni Juanito ang sagot ni Kapitan Teodoro at mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo.
bago pa siya maipit sa usapan na yon. Alam niyang kung magpapatuloy pa si Kapitan Teodoro sa pagtatanong, ay baka hindi niya na maitago ang kanyang lihim. Kinagabihan, habang mahimbing natutulog si Juanito, ay hindi niya inasahan na dadalawin siya ni Isay sa panaginip. Sa panaginip niya, ay naroon siya sa kwarto ni Isay. Nakaupo ito sa gilid ng higaan nito at nakatalikod sa gawin niya. Tinawag ni Juanito si Isay. Nagulat naman si Juanito nang biglang umiyak si Isay. Ninong! Bakit mo ako pinatay? Bakit mo ako pinatay? Tumayo si Isay at humarap sa kanya. Napaatras naman si Juanito nang makita na puno ng sariwang sugat ang buong muka at katawan ng bata. Umiiyak ito, pero dugo ang lumalabas sa mga mata nito, imbis na luha. Isay, hindi kita pinatay. Nagkakamali ka. Hindi mo ako maloloko, Ninong. Alam kong ikaw ang dahilan ng pagkamatay ko. Hindi, Isay. Hindi ako. Hindi ko ginusto nangyari. Kung hindi dahil sa'yo, buhay pa sana ako ngayon. Nangilid ang luha ni Juanito. Lalapitan niya sana si Isay, ngunit unti-unting lumabo ang imahe nito hanggang sa tuluyan itong nawala sa kanyang paningin. Sa parting yun ng panaginip ni Juanito ay nagising na siya. Habol niya ang paghinga at tagaktak ng pawis ang kanyang noo. Hindi niya napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Sa utak niya ay paulit-ulit siyang humihingi ng tawad kay Isay kahit hindi siya sigurado kung siya nga ba talaga ang dahilan ng pagkamatay nito. Kinaumagahan ay naghain si Kapitan Teodoro ng sinangag, pritong itlog at tosino. Masarap ang pagkain nila, ngunit hindi magawang makakain ni Juanito. Nakatulala siya sa kawalan dahil hanggang sa oras na yon ay tumatakbo pa rin sa isip niya ang panaginip niya kagabi tungkol kay Isay. Napansin naman yun ni Kapitan Teodoro na nakatulala si Juanito. Tumikhim ito at napapitlag siya at agad na inayos ang sarili. Kinuha niya ang kutsara at sinubukang kumain. Ang lalim naman yata ng iniisip mo ngayon, Juanito. May problema ka ba? Wala naman po, Kapitan. Iniisip ko lang po yung nangyari kahapon. Hanggang ngayon na iniisip mo pa rin yun. Pambihira. Huwag mo nang isipin yon. Iniisip mo ba na baka balikan kanila Pakito? Aba, sa lakas ng iyak ni Pakito kahapon, sigurado kong takot na ang lokong yun sa'yo. Pilit nang ngumiti si Juanito. Nagkunwari na lang siyang may ganang kumain kahit halos hindi niya malunok ang pagkain. Umakto siyang normal dahil ayaw niyang magtanong pa si Kapitan Teodoro. Sa sandaling yon ay napagtanto ni Juanito na kahit malayo na siya sa kanilang baryo ay hindi niya matatakasan ang kanyang sariling konsensya. Matapos ang almusal ay nagpaalam na si Kapitan Teodoro kay Juanito dahil kailangan na nitong magtungo sa barangay hall. Nang mag-isa na lang si Juanito sa bahay ay naghanap siya ng mapagkakaabalahan para mawala sa isip niya ang tungkol sa inaanak niyang si Isay. Nag-igib siya ng tubig, nagwalis sa harapan ng bahay at nagdilig ng mga halaman. Habang abala siya sa pagdidilig, ay napansin niyang may ilang tao na nagtatakbuhan sa iisang direksyon. Bakit kaya tumatakbo mga to? Ano kaya nangyayari? Nagkaroon si Juanito ng kagustuhan na malaman ang nangyayari, kaya sinundan niya ang mga tao hanggang sa makarating siya sa isang kubo kung saan may mga taong nagkukumpulan sa labas. Nakisiksik siya sa mga tao at sumilip sa bintana ng kubo. Doon niya nakita ang isang batang lalaki na nakahiga sa banig. Nangingisay ito habang nakatirik ang mga mata. Sa tabi ng bata ay naroon si Apong Julio na hawak ang isang kamay ng bata habang may binibigkas na orasyon. Naroon din si Kapitan Teodoro.
Hindi napigilan ni Juanito ang sarili na tawagin ang kapitan. Kapitan, Aba, Juanito, bakit nandito ka? ano pong nangyayari sa bata? May kumukulam sa kanya. Hindi pa matukoy ni Apong Julio kung sino, pero malakas ang kapangyarihan ng kumukulam. Natigilan si Juanito at bumalik sa kanyang isip ang imahe ni Isay nung nakita niya itong nakikipaglaban sa kulam. Alam niya na may magagawa siya sa nangyayari sa batang lalaki na ginagamot ni Apong Julio. Ngunit natakot siya na mangyari rito ang nangyari noon kay Isay. Muling napatingin si Juanito sa bata. Labis ang awang bumalot sa kanya sa kalagayan nito. Natakot siya na kung wala siyang gagawin ay baka masawirin ito. Hanggang sa isang desisyon ang nabuo sa puso ni Juanito. Mabilis siyang umalis sa labas ng kubo at tumakbo siya pabalik sa bahay ni Kapitan Teodoro. Mabilis niyang binuksan ang kanyang bag at hinagilap niya ang isang bagay na matagal niya nang hindi nagagamit. May kung anong kabang bumalot sa buong pagkatao ni Juanito nang makita na niya ang hinahanap, ang mutya ng San Benito. Nang mahawakan niya yon, ay agad niyang naramdaman ang kapangyarihan na taglay ng mutya. Bumalik si Juanito sa kubo kung saan nagkakagulo ang mga tao. Pagdating niya roon, ay hinawi niya ang mga tao na nagkukumpulan sa harap ng pintuan. Nagulat ang mga tao sa bigla niyang pagsulpot, ngunit hindi naman siya pinigilan ng mga yon. Tuloy-tuloy siyang pumasok sa loob ng kubo. Sa loob, nakita niya si Apong Julio na pawis at patuloy sa pagbigkas ng mga orasyon. Nasa tabi nito si Kapitan Teodoro na halatang balisa habang pinagmamasdan ang batang lalaki na nangingisay pa rin sa banig. Pagpasok ni Juanito ay agad siyang sinalubong ng matalim na tingin ni Kapitan Teodoro. Anong ginagawa mo rito, Juanito? Aba, nakakasikip ka lang dito. Lumabas ka na lang at hayaan mong si Apong Julio ang gumawa ng paraan. Kapitan Teodoro, gusto ko pong tumulong. Magtiwala lang po kayo sa akin. Nagdali lang, anong tulong ang magagawa mo? Umalis ka na, Juanito. Naglakad si Juanito papalapit sa bata at hindi niya pinansin ang pagtutol ni Kapitan Teodoro dahil desidido siyang tulungan ang batang lalaki. Lumuhod siya sa tabi ng bata. Sa isang kamay niya ay maigpit niyang hawak ang mutya ng San Benito, habang ang isa niyang kamay ay inihawak niya sa kamay ng nangingisay na bata. Isang malamig na hangin ang yumakap kay Juanito at naramdaman niya ang bigat ng paligid. Pumikit siya at pilit na pinakiramdaman ang kalagayan ng bata, at nang imulat niya ang kanyang mga mata ay napasingap siya nang malaman niya ang totoong nangyayari. Juanito, pambihira ka, ano bang ginagawa mo? Kapitan, hindi po siya kinukulam. May isang pulang duwende na galit sa batang ito. Sinira niya kasi ang tirahan ng duwende, kaya ginagantihan siya nito. Anong alam mo sa mga bagay na ito, Juanito? Hindi ka isang albularyo. Wala kang karapatan na makialam dito. Kapitan Teodoro, paalisin mo na si Juanito dahil nakakagulo lamang siya sa ginagawa ko. Ngunit hindi pinakinggan ni Juanito ang pagtutol ng matanda. Sa halip, marahan niyang inilapit ang mutya ng San Benito sa noo ng bata. Pumikit siya at nagsimulang umusal ng isang dasal sa wikang Latin. Matapos na madasalan ang bata, ay naramdaman ni Juanito na naging normal na ang paligid at nawala na ang mabigat niyang pakiramdam. Kasunod nun ay nanlaki ang mga mata ng bata at huminto ito sa pangingisay. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan nito at nagtataka itong napatingin sa paligid. Agad na humingi ng tubig ang bata dahil anito ay nauuhaw siya. Tapos na. Maayos na po siya. Hindi na siya magagambala ng duwende. Ang mga tao sa loob ng kubo ay napatingin kay Juanito na may halong pagtataka at paghanga sa kanilang mga muka. Maging si Kapitan Teodoro at Apong Julio ay hindi makapaniwala sa ginawa
ni Juanito. Juanito, paano mo nagawa yon? Ngunit bago pa siya makapagtanong pa ng marami, mabilis na lumingon si Juanito at nagmamadaling lumabas ng kubo. Hindi niya alam kung kaya niyang sagutin ang mga tanong ng kapitan. Hindi pa siya handa. Ang alam lang niya ngayon ay isang lihim na naman sa kanyang pagkatao, ang kanyang ibinunyag. Pagkarating ni Juanito sa bahay ni Kapitan Teodoro, ay agad siyang dumiretso sa kusina at kumuha ng isang basong tubig. Matapos niyang uminom, ay pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Habang unti-unting bumabalik ang kanyang paghinga sa normal, ay napahawak siya sa kanyang noo. Doon niya napagtanto na sa ginawa niyang panggagamot sa bata, ay isiniwalat niya ang kanyang sarili sa buong baryo. Pero pumasok sa kanyang isipan ang larawan ng batang nangingisay sa banig. Kung hindi niya yun ginamot, ay baka lalong mas malala pa ang mangyari sa bata. Kaya pinilit niyang kumbinsihin ang sarili na tama lang ang kanyang ginawa. Nagulat si Juanito nang biglang dumating si Kapitan Teodoro. Seryoso ang mukha nitong lumapit sa kanya. Juanito, sino ka nga ba talaga? Hindi sumagot si Juanito. Nung una kitang nakitang nakipaglaban, ay nagulat ako sa husay mo. Maaari ko pang ipagsawalang bahala yon. Pero ang ginawa mong panggagamot kanina, hindi ko na pwedeng baliwalain yon. Hindi ako nanunumbat dahil bukal sa kalooban kong tumulong sa iyo, Juanito. Sa tingin ko naman, ay may karapatan ako malaman kung sino ka ban talaga. Malalim ang buntong hiningang pinakawalan ni Juanito. Alam niyang wala na siyang ibang pagpipilian, kundi ang magsabi ng totoo. Tama ka, Kapitan. Siguro nga ay dapat mong malaman kung sino ba talaga ako. Sa baryong pinanggalingan ko, ay isa akong kilalang antingero at manggagamot. Maraming humihingi ng tulong sa akin, at ginagawa ko ang lahat para matulungan sila. Pero isang araw, may isang batang babae na kinulam. Inaanak ko po ang batang yon. Ginamot ko siya. Akala ko ay napagaling ko na siya. Pero hindi na siya nagising kinaumagahan. Namatay siya na hindi ko alam kung may kinalaman ba ako sa pagkamatay niya o wala. Kaya't simula po noon, tinalikuran ko ng panggagamot. Iniwan ko ang aking baryo at dito ko nagpunta sa baryo Masingsing. Dahil gusto kong kalimutan ang lahat na nangyari sa lugar na yon. Ang plano ko ay kalimutan na rin ang panggagamot. Pero nung makita ko ang bata kanina, ay hindi ko napigilan ang aking sarili. Alam kong kaya ko siyang tulungan at hindi ko siya kayang makitang mamatay sa harapan ko. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Kapitan Teodoro bago ito tumango. Tama nga. Tama nga ang kutob ko sa iyo, Juanito. May kakaiba talaga sa iyo, kaya kita tinulungan. Kapitan, wala na sanang ibang makakaalam nito. Huwag niyo sanang sabihin kanino man kung sino akong talaga at kung ano ang kaya kong gawin. Huwag ka mag-alala. Makakaasa ka, Juanito, na hindi ko sasabihin sa iba mga sinabi mo sa akin. Salamat at nagtiwala ka sa akin na sabihin ang katotohanan. Pero maghanda ka rin. Maraming nakakita sa ginawa mo kanina. Sigurado ko na ito na ang umpisa ng pagbabago ng buhay mo rito sa baryo Masingsing. Kinabahan at natigilan si Juanito. Hindi na niya kailangan pang itanong kay Kapitan Teodoro kung ano ang ibig nitong sabihin dahil agad niyang nakuha kung ano ang nais nitong tukuyin. Sa mga sumunod na araw ay napatunayan ni Juanito na hindi nga nagkamali si Kapitan Teodoro sa sinabi nito. Dumagsa ang mga tao sa bahay ng kapitan at lahat ay nais magpagamot kay Juanito. Nung una ay ayaw harapin ni Juanito ang mga tao. Nakakulong lang siya sa kwarto, ngunit hindi na nakatiis si Kapitan Teodoro at kinausap na siya nito. Juanito, wala ka nang magagawa. Hindi mo na maitatanggi kung sino kan talaga. Narito ang mga taong nangangailangan ng tulong mo.
Ramdam ko na hindi sila aalis dito hanggat hindi mo sila ginagamot lahat. Hindi sumagot si Juanito. Nanatili siyang nakasiksik sa isang sulok. Ginamit mo ang kakayahan mo para iligtas ang isang bata. Huwag mong ipagkait ang biyayang ibinigay sa iyo ng Diyos, Juanito. May dahilan kung bakit sa iyo yan ibinigay. Naramdaman ni Juanito ang bigat ng mga salita ni Kapitan Teodoro. Hindi niya kayang itanggi na meron itong punto. Sa huli, kahit labag sa kanyang kalooban, ay lumabas na si Juanito at hinarap ang mga taong nais magpagamot sa kanya. Sa bawat sakit na nagagawang pagalingin ni Juanito, ay nadadagdagan ang paghanga ng mga taga-Baryo Masinsing sa kanyang husay. At lumipas pa nga ang ilang araw at mas dumami pa ang mga dumadayo sa bahay ni Kapitan Teodoro. Hindi lamang mula sa Baryo Masinsing, kundi pati sa mga kalapit na lugar. Isang umaga, habang naghahanda si Juanito sa panibagong araw ng panggagamot, ay dumating si Apong Julio. Sa pagpasok nito sa bahay ay isang makahulugang ngiti ang sumilay sa labi nito. "Oh, Apong Julio, kayo pala yan. Huwag niyo pong sabihin na magpapagamot din po kayo." Wala akong karamdaman, Juanito. Gusto ko lang sabihin sa'yo na ginulat mo kaming lahat sa kakayahan at galing mo sa panggagamot. Patawad po, Apong Julio. Hindi ko po sinasadyang agawan kayo ng trabaho rito sa baryo. Pero kung sasabihin niyo po na huminto na ako sa panggagamot, ay gagawin ko ho. Hindi ko po intensyon na palitan kayo sa lugar na to dahil naniniwala po ako na hindi ko po matatapatan ang pagtulong na nagawa niyo rito sa Baryo Masinsing. Ano ba sinasabi mo, Juanito? Hindi mo ako inagawan dahil ang totoo ay ginawan mo pa ako ng isang malaking pabor. Salamat sa iyo kasi sa wakas ay may makakatulong na ako sa panggagamot. Kahit paano ay makakapagpahinga na ako. Gumaan ang pakiramdam ni Juanito sa sinabi ng matanda at hindi niya napigilan ang mapangiti. Ngunit sa kabila ng papuri at pagtanggap sa kanya ni Apong Julio, ay isang bagay pa rin ang bumagabag sa kanyang isipan. Natakot siya na baka may makaalam sa nagawa niya noon. Wala siyang ideya kung tatanggapin pa siya sa Baryo Masinsing kapag nalaman ng mga tao roon na may isang batang babae ang nasawi matapos niyang gamutin. Sa paglipas ng mga araw, ay unti-unti nang nasanay si Juanito sa bagong buhay niya sa Baryo Masinsing. Hindi na niya iniwasan at tinanggihan ang mga taong lumalapit sa kanya upang magpagamot. Sa halip, tinanggap niya muli ang kanyang tungkulin at buong puso niyang ginamit ulit ang kanyang kakayahan sa panggagamot. Dahil doon ay bumalik na ang tiwala niya sa sarili at sa kanyang kakayahan. Napagtanto niyang kahit saan siya magpunta ay hindi niya matatakasan ang kanyang tungkulin na tumulong sa mga may sakit. At sa bawat taong napapagaling ni Juanito ay lalo lang nakikilala ang kanyang pangalan sa buong baryo. Hindi nagtagal, naging tanyag siya sa Baryo Masinsing bilang isang manggagamot na walang hindi napapagaling. Ang pangamba niya dati na baka muli siyang magkamali ay unti-unting napalitan ng kumpiyansa at kasiyahan sa tuwing may napapagaling siyang may sakit. At sa unang pagkakataon, matapos ang trahedyang bumago sa kanyang buhay noon, ay naramdaman niya ulit ang tunay na halaga ng kanyang kakayahan. Isang araw, biglang nabalot ng takot ang buong Baryo Masinsing matapos kumalat ang balitang may aswang na namataan ang ilang residente nung nagdaang gabi. Ayon sa mga nakakita, isang matangkad na aswang na may mahahabang kuko at pulang mga mata ang gumagala na tila naghahanap ng mabibiktima. Ang takot ay mabilis na lumaganap at halos lahat ng tao ay nagkulong na lamang sa kanilang mga bahay bago pa man lumubog ang araw. Habang abala naman si Juanito sa pagpapahinga, matapos ang maghapong panggagamot, ay dumating si Kapitan Teodoro. Napansin ni Juanito
ang pagkabahala sa mukha ni Kapitan Teodoro. Kahit hindi siya nagtanong, ay nagsalita na ang kapitan. May masamang balita, Juanito. May nakita raw na aswang kagabi sa may kakahuyan. Hindi natin maaaring ipagsawalang bahala ito. Kaya napagdesisyonan ko na magronda kami ng mga tanod gabi-gabi para tiyakin ang kaligtasan ng mga taga-baryo. Kahit wala pang nabibiktima ang aswang na yon, ay kailangan kumilos na kagad kami. Kapitan Teodoro, gusto niyo po bang tumulong po ako sa pagroronda? Sigurado ka ba, Juanito? Mas mainam kung manatili ka na lamang rito sa bahay at ipagpatuloy ang panggagamot. Baka mas kailanganin ka sa amin kung sakaling meron sa amin na masaktan. Ang totoo po niyan, Kapitan Teodoro, bago po ako nagsimula sa panggagamot ko, ay sanay na po ako lumaban sa mga aswang. Hindi lang po sa panggagamot ko ginagamit ang mutya ng San Benito, kundi proteksyon ko rin po ito laban sa mga aswang. Saglit na natahimik si Kapitan Teodoro. Tinignan nito si Juanito na waring iniisip kung totoo ang kanyang sinasabi. Sa huli ay tumango si Kapitan Teodoro at bahagyang napangiti. Kung ganon, malaking tulong ka sa amin, Juanito. Sige, payag na akong tumulong ka sa pagroronda. Isang ngiti lang ang isinagot ni Juanito. Masaya siya na hindi lang sa pagpapagaling ng mga may sakit siya makakatulong, kundi sa pagtugis na rin sa aswang na gumagala sa baryo Masingsing. Kinagabihan ay nagsimula na ang pagroronda ni Juanito at Kapitan Teodoro kasama ang mga tanod. Lahat sila ay may dalang sandata gaya ng sibat, itak at pamalong yari sa matitibay na kahoy. Si Juanito naman ay may hawak na itak. Habang naglalakad sila sa gitna ng kadiliman patungo sa kagubatan, ay isang malakas na sigaw mula sa isang babae ang pumunit sa katahimikan. Nagkatinginan sina Juanito at Kapitan Teodoro at agad silang kumilos. Mabilis nilang tinungo ang pinagmumulan ng sigaw hanggang sa isang babaeng tumatakbo at takot na takot ang kanilang nakasalubong. Sa likuran ng babae ay doon nila nakita ang isang aswang na nakasunod sa babae. Matangkad ang aswang, payat na parang tuyot na tuyot ang katawan. Mahahaba ang mga kuko at ang mga mata nitong namumula ay tila kumikislap sa dilim. Walang pag-aalinlangan na humarang si Juanito sa harapan ng aswang. Itinaas niya ang kanyang itak upang ipakita sa aswang na hindi siya natatakot dito. Napahinto ang aswang at sa galit nito, umangil ito ng malakas habang matiim na nakatingin kay Juanito. Sa halip na umatake ang aswang, ay bigla itong umatras. Tila natakot yon sa dami ni Juanito. Mabilis na tumakbo ang aswang, kaya agad na nag-utos si Kapitan Teodoro na habulin ang aswang. Mabilis nilang sinundan ang tumatakas na aswang, pero masyado yung mabilis, kaya mabilis din yung nawala sa paningin nila at hindi na nila alam kung saan yon nagsuot. Huminto sina Juanito at Kapitan Teodoro na kapwa hinihingal dahil sa pagtakbo. Pinakiramdaman nila ang paligid, ngunit wala na ang presensya ng aswang. Ang bihira. Kung ganun pala, totoo mga kwento na may aswang na nga dito sa baryo Masingsing. Dati na po ba may aswang dito, Kapitan? Wala, Juanito. Ngayon lang nagkaroon ng aswang sa lugar na ito. Kaya nga nagtataka kami kung bakit biglang may pag-atake ng aswang na nangyayari. Natahimik si Juanito at naramdaman niya ang malamig na hangin na yumakap sa kanya. Hindi niya mawari, pero tila meron siyang koneksyon sa aswang na yon. Kanina, nang nakita niya ang aswang, ay parang pamilyar yun sa kanya, pero hindi lang niya maalala kung saan niya ito nakita. Sa mga sumunod na gabi, ay patuloy pa rin ang pagroronda ni Juanito at Kapitan Teodoro, kasama ang mga tanod ng baryo Masingsing. Hindi sila pumalya sa pag-iikot upang makasiguro na ligtas ang mga tao roon. Ngunit sa kabila ng kanilang pagbabantay, ay hindi na muling nagpakita ang aswang. Wala na ring naiulat na umatake o merong ibang tao na nakakakita rito. Isang linggo na ang lumipas at unti-unting bumalik ang normal na buhay
ng mga tao sa baryo. Bagamat may takot pa rin ang ilan, nagsimula naman ng makampante ang nakararami. Kahit paano ay iniisip na baka tuluyan ng umalis ang halimaw. Habang naglalakad sa isang masukal na daan patungo sa dulo ng baryo, ay tinanong si Juanito ni Kapitan Teodoro. Juanito, sa tingin mo ba, natakot na yung aswang at tuluyan na siyang umalis dito sa lugar natin? Napansin ko kasi, nung unang beses natin siyang nakita, ay parang natakot siya sa dami natin. Hindi lang po ako sigurado, Kapitan. Pero sa palagay ko, hindi talaga siya umalis at nandito pa rin siya. Sa tingin ko, naghihintay lang siya ng tamang pagkakataon para umatake ulit. Hindi tayo dapat maging kampante, Kapitan. Napabuntong hininga si Kapitan Teodoro at tumango. Kung ganon, mas paiigtingin pa natin ang pagbabantay. At sana ay mahuli na natin ang aswang na yon para makatulog na ulit tayong lahat ng maayos sa gabi. Tahimik na nagpatuloy ang kanilang pagroronda. Maging si Juanito ay nais nang matapos ang madilim na kabanata na yon sa baryo Masingsing. Kahit sandali pa lamang siyang nasa lugar na yon, ay malaki na kagad ang pagmamahal niya sa mga tao doon, lalo na't ang baryong yon ang naging kanlungan niya nang pinili niyang umalis sa lugar kung saan siya isinilang at lumaki. Madaling araw na nang matapos ang pagroronda ni Juanito at Kapitan Teodoro, tahimik nilang tinahak ang daan pauwi sa bahay ng kapitan. Pagkarating sa bahay ay huminto si Kapitan Teodoro sa may sala at tumingin kay Juanito. O sige na, Juanito, magpahinga ka na. Sigurado na mamayang umaga ay dagsana naman ang mga magpapagamot sa'yo. Sige na, magpahinga ka na. Kaya nga, Kapitan. Pero ayos lang naman. Masaya po ako na nagagawa ko ulit ang bagay na akala ko ay tuluyan ko ng tinalikuran. Pero hindi ka ba napapagod? Sa umaga, nanggagamot ka. Sa gabi naman, sumasama ka sa amin sa pagroronda. Hindi ka naman obligado na gawin ito palagi, Juanito. Wag ko kayo mag-alala, Kapitan Teodoro. Kaya ko naman po. Sanay na po ako sa ganitong buhay. Ito po talaga ang gawain ko. Saka na po ako magpapahinga kapag natapos na po ang problema natin sa aswang at kapag nakasiguro na tayong ligtas na po ang baryo Masingsing. Salamat. Malaking bagay ang ginagawa mo para sa baryo namin, Juanito. Maraming salamat talaga sa'yo. Isang tipid ng ngiti lang ang isinagot ni Juanito at saka siya pumasok sa kanyang kwarto. Nang humiga siya sa papag, ay dun na niya naramdaman ang labis na pagod. Kaya naman, nang ipikit niya ang kanyang mga mata, ay mabilis siyang nakatulog. Sa gitna ng maimbing na pagtulog ni Juanito, ay bigla siyang nagising. Mabilis ang tibok ng puso niya at agad niyang naramdaman ang maalinsangan na hangin. May kilabot na gumapang sa buo niyang katawan. Alam niya na kapag ganun ang pakiramdam niya, ay merong aswang sa paligid. Agad niyang inabot ang itak na nakatago sa ilalim ng kanyang papag at mahigpit na hinawakan ang mutya ng San Benito na nakasabit sa kanyang leeg. Dahan-dahan siyang sumilip sa siwang ng bintana, ngunit wala siyang makitang kahina-hinala sa labas ng kubo ni Kapitan Teodoro. Ganun pa man, hindi niya maiwaksi ang matinding pakiramdam na may isang pares ng mga mata ang nakamasid sa bahay ni Kapitan Teodoro mula sa labas. Mabilis na nag-isip si Juanito. Lumabas siya ng kwarto, dala ang matalas niyang itak. Binuksan niya ang pinto sa may sala, ngunit bago pa man siya makalabas ng tuluyan, ay sinunggaban na siya ng aswang. Napahiga si Juanito habang ang aswang naman ay nasa ibabaw niya. Nanlilisik ang mga mata nun at may malapot na laway na tumutulo mula sa bibig nitong may matutulis na mga pangil. Nang makita ni Juanito nakakagatin siya ng aswang sa leeg, ay mabilis niyang iniharang ang kanyang braso. Napasigaw siya nang maramdaman niya ang pagbaon ng matatalim na pangil ng aswang sa kanyang laman. Ngunit hindi pinanghinaan ng loob si Juanito.
Buong lakas niyang isinaksak ang itak sa tagiliran ng aswang. Napahiyaw sa labis na sakit ang aswang, kasabay ng pagsirit ng dugo nito. Isang malakas na sipa ang pinakawalan ni Juanito na tumama sa tiyan ng aswang, na dahilan upang tumilapon ito palabas ng pinto. Sadsad ito sa lupa. Sa sandaling yun ay lumabas na si Kapitan Teodoro sa kwarto nito. Juanito, ano nangyayari? Nasa labas po ang aswang, Kapitan. Sumalakay po siya. Bumangon si Juanito at lumabas ng bahay. Mabilis niyang iginala ang tingin sa paligid, ngunit hindi niya nakita ang aswang. Ganun pa man, ramdam na ramdam pa rin niya ang presensya nito sa paligid, kaya alam niyang nasa paligid lang niya ang kalaban. Lumabas si Kapitan Teodoro na may hawak ding itak. Nasaan ang aswang? Nasaan? Magpakita kang aswang ka! Kapitan, mag-ingat kayo. Nagtatago lang siya. Alam ko nasa paligid pa rin siya ngayon. Nagtalikuran sina Juanito at Kapitan Teodoro nang sa gayon ay maprotektahan nila ang isa't isa laban sa aswang, habang inaalam kung saan nakatago ang nilalang na yon. Marahan silang umikot habang mahigpit na hawak ang kani-kanilang sandata. Ngunit nagulat si Juanito nang marinig niyang sumigaw si Kapitan Teodoro sa likuran niya. Paglingon niya ay nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang hawak ng aswang sa braso ang kapitan, habang hinihila ito palayo sa kanya. At nang bagyang makalayo ang aswang at si Kapitan Teodoro, ay mabilis na sinakmal ng aswang sa leeg ang walang kalaban-laban na kapitan. Bumulwak ang dugo sa sugat sa leeg ni Kapitan Teodoro at walang malay itong bumagsak sa malamig na lupa. Nanginig ang buong katawan ni Juanito at hindi siya makapaniwala sa bilis ng pangyayari. Malakas na tumawa ang aswang habang matalim ang mga matang nakatingin kay Juanito. Hindi ko inaasahan na dito pa tayo muling magkikita, Juanito. Diablong buwang ka! Paano mo nalaman ang pangalan ko? Matagal na kitang kilala, Juanito. Ikaw ang manggagamot na gumamot sa batang babae na anak ni Amado. Tutal, alam ko naman na mamamatay ka na ngayong gabi. Kaya aaminin ko na sa'yo na ako ang kumulam sa kanya. Ako ang dahilan kung bakit namatay ang batang yon. Alam kong ginamit mo mutya ng San Benito para saktan ako gamit ang katawan ng anak ni Amado. Kaya nang makita ko na ginamit mo mutyang yun sa baryo na to, ay nalaman ko na ikaw ang sumubok na kontray ng pagkulam ko sa batang yon. Hayop ka! Diablong buwang ka talaga! Pero ang sabi mo nun ay ititigil mo ng pagkulam mo kay Isay. Wala kang isang salita! Sa tingin mo ba, ganun ako kadaling susuko? Nilinlang lang kita, Juanito. Wala kang kaalam-alam na hindi ko binitiwan ang batang yon. At ang nakakalungkot lang, walang nagawa ang medalyong binigay mo sa kanya para protektahan siya. Kung sinubukan mo sirain ang sumpa gamit ang katawan ng anak ni Amado, kasalanan itong lahat ni Amado. Gusto ko siyang parusahan. Gusto ko magiganti sa kanya. Kung hindi niya kami pinalaya sa lupa niya, hindi kami sasakay ng bangka ng pamilya ko at hindi mamamatay ang buong pamilya ko sa paglubog ng bangkang yon. Walang kasalanan si Amado sa pagkamatay ng pamilya mo. Anong wala? Kasalanan ni Amadong lahat yun. At ikaw, Juanito, kailangan mo na rin mawala sa baryo na ito dahil inagaw mo ang atensyon ng mga tao sa akin. Masyado kang pasikat. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo na kailangan malaman pa ang kasagutan. Ang mahalaga, wawakasan ko na ang buhay mo ngayong gabi. Dahil ako lang ang dapat na mabuhay sa ating dalawa. Sa isang iglap ay sumugod ang aswang kay Juanito. Nakita niya kung gaano ito kabilis.
Ilang beses na iniwasan ni Juanito ang pag-atake ng aswang, pero dahil sa liksi nito ay ilang beses din siya nitong nakalmot at nakagat sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Ngunit sa kabila ng bilis ng aswang ay naniniwala pa rin si Juanito na meron siyang laban dahil suot-suot niya ang mutya ng San Benito. Sumugod muli ang aswang sa kanya at ang mahahabang kuko nito ay bumaon sa balikat ni Juanito. Malakas niyang sinuntok sa ibabaw ng ulo ang aswang, kaya nahilo ito at lumuwag ang pagkakakagat nito sa kanya. Doon na niya itinulak ng malakas ang aswang, kaya bahagya siyang nakalayo sa kalaban. Sumugod si Juanito sa aswang, ngunit mabilis naman itong naiwasan ang kanyang pag-atake. Umikot ang aswang sa likuran niya at bigla nitong hinawakan ng kamay niya sabay pilipit doon. Malakas na napasigaw si Juanito habang nabitiwan niya ang kanyang itak. Naging mabilis ang utak ni Juanito. Ibinagsak niya ang sarili sa lupa at hinatak niya ang aswang, kaya dalawa silang bumagsak sa lupa. Mabilis niyang dinampot ang itak at bago pa makakilos ang aswang ay inundayan niya ito ng isang malalim na saksak sa tiyan. Nanlaki ang mga mata ng aswang sa labis na gulat. Nang hugutin ni Juanito ang itak, ay sunod niya yung itinarak sa leeg ng aswang. Tumayo si Juanito at tinignan niya ang aswang na nakaluhod sa harapan niya. Hinawakan niya ang puluhan ng itak. Sa kanya sinipa ng malakas sa muka ang aswang. Nahugot ang itak mula sa leeg nito at pahigang bumagsak sa lupa ang aswang. Hinubad ni Juanito mula sa leeg niya ang mutya ng San Benito at ipinilupot yun sa hawakan ng itak at sa kanya isinaksak ang itak derecho sa puso ng aswang. Nangisay ang aswang hanggang sa tuluyan na yung binawian ng buhay. Matapos mamatay ng aswang, ay unti-unting bumalik ang dati nitong anyo sa pagiging tao. Nanlamig ng gusto si Juanito nang makita niya na si Apong Julio, ang aswang na napatay niya. Napaatras si Juanito at hindi siya makapaniwala sa nalaman na ang tanyag na albularyo ng Baryo Masingsing ay siya palang aswang na gumagala roon. Napagtanto niya na tila dinala siya ng tadhana sa lugar na yon upang pagbayarin ang may kagagawan sa pagkamatay ng kanyang inaanak. Diablong buang ka. Ngayon, alam ko na ang sagot sa tanong ko sa iyo kanina. Hindi ka totoong masaya na nakilala ako sa lugar na to bilang mahusay na manggagamot. Naiinggit ka, Apong Julio. Totoo ngang nakakamatay ang inggit. Lumayo si Juanito kay Apong Julio at nilapitan ang nakahandusay na si Kapitan Teodoro. Pinulsuan niya ito at nang malaman niyang meron pa itong pulso, ay agad siyang humingi ng tulong sa mga kapitbahay upang madala ito sa ospital. 3 araw na ang nakalipas simula nang mapatay ni Juanito si Apong Julio. Isang umaga ay dinalaw ni Juanito si Kapitan Teodoro sa ospital. Nung unang araw nito sa ospital ay nasabi na niya ang katotohanan tungkol kay Apong Julio. Alam mo, Juanito, hindi pa rin ako makapaniwala na si Apong Julio pala ang aswang dito sa Baryo Masingsing. Si Raulo ng matanda na yon. Tinanggap namin siya sa baryo namin kahit hindi namin siya lubusang kilala. Tapos ganito pala ang gagawin niya. Inggit lang pala magpapakita ng totoo niyang kulay. Kahit nga po ako, Kapitan Teodoro, hindi rin makapaniwala na si Apong Julio ang aswang. Pero mahalaga ay buhay ka at patay na si Apong Julio. At napanagot ko na rin ang totoong pumatay sa inaanak ko. Sayang lang at wala na ako sa Baryo Tabok. Hindi ko na may papaliwanag sa kaibigan ko ang lahat. Napabuntong hininga si Juanito. May lungkot na bumalot sa puso niya nang maalala si Amado at ang pagkakaibigan nilang nasira. Hindi mo na kailangan magpaliwanag, pare. Alam ko na lahat. Mabilis na napalingon si Juanito sa may pinto at pakiramdam niya ay tumigil ang oras nang makita niya ang kumpare niyang si Amado na nakatayo roon.
Hindi siya nakapagsalita dahil ang unang pumasok sa isip niya ay aparisyon lang si Amado. Juanito, nung isang araw, dumalaw siya rito. Hinahanap ka niya. Nagpakilala siyang kaibigan mo at nalaman ko na siya ang tatay ng inaanak mo. Kaya ipinaliwanag ko na sa kanya ang lahat na hindi ikaw ang totoong may kasalanan sa pagkamatay ng anak niya, kundi ang manggagamot at mangkukulam na si Apong Julio ang may gawa ng lahat ng yon. Marahang naglakad si Amado palapit kay Juanito. Pare, patawarin mo ko Kung ikaw ang sinisi ko sa pagkamatay ni Isay, hindi ko dapat inisip yon kasi dapat bilang kaibigan mo ay dapat alam ko na hindi mo magagawa ang bagay na yon sa inaanak mo. Hindi pa rin makapagsalita si Juanito sa labis na pagkabigla. Sa halip, lumapit siya kay Amado at niyakap ito na maigpit. Alam niya na sapat na ang yakap na yon para malaman ni Amado na pinapatawad na niya ito. Nang sandaling yon, ay labis na nagpasalamat si Juanito sa Diyos dahil sa wakas ay muling nagbalik ang pagkakaibigan nila ni Amado na sinira ng isang mangkukulam na aswang. Matapos ang lahat ng nangyari, ay tuluyan ng bumalik si Juanito sa panggagamot. Ngunit sa pagkakataong yon, ay wala ng anino na nakaraan na humahabol sa kanya. Naibalik na rin ang pagkakaibigan nila ni Amado at mas naging matibay pa ang kanilang pagkakaibigan kaysa dati. Humingi rin ng tawad sa kanya ang kanyang ina at ang mga tao sa Baryo Tabok sa panghuhusga ng mga ito sa kanya noon. Pero mas pinili ni Juanito na manatili sa Baryo Masingsing dahil doon niya natagpuan ang babaeng nagpatibok sa kanyang puso. Hindi nagtagal ay nagpakasal na sila ng kanyang nobya at nagsimula na silang bumuo ng sarili nilang pamilya. Nabuhay sila ron ng payapa at masagana at nirerespeto ng mga tao.